Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi pinaniwalaan ng China ang medical evacuation na isinagawa ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Ito ay matapos ihayag ng Philippine Coast Guard ang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Philippine boat na nagsasagawa ng medical evacuation sa Ayungin Shoal noong May 19, 2024. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, inasistihan lamang nila ang pagdadala ng isang may sakit na personnel ng Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa BRP Sierra Madre papunta sa Palawan. Nag-deploy ang PCG ng high-speed response boat mula sa Buliluyan Port sa Palawan upang kitain ng Philippine Navy rigid hull inflatable boat papunta sa Ayungin Shoal. Ngunit habang naglalayag ang dalawang grupo ay hinarang at sinadya pang banggain ng China Coast Guard ang mga inflatable boats ng Pilipinas na nagsasagawa ng medical operation. At some point, when we were about to transfer the sick personnel of the Armed Forces of the Philippines, the China Coast Guard rubber boat even intentionally rammed our small boat. No? Kung titingnan mo nga, muntik pang mahulog yung nagta-transfer. No? So this is a deliberate action on the part of the Chinese Coast Guard. For us, we condemn such action. Ngunit sagot ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kung maagang ipinaalam ito ng Pilipinas sa China, ay pahihintulutan nila ang evacuation o pagdadala ng personnel. 如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。 Nauna nang sinabi ng PCG na ipinagbigay alam nila sa Chinese Coast Guard ang humanitarian nature ng kanilang misyon na medical evacuation sa pamamagitan ng radyo at public address system. Because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission, because the intention is to evacuate the sick personnel, and yet they still did a lot of dangerous maneuvers and prevented us from getting the sick personnel on board the regional boat. Ngunit ayon sa China, nagdadahilan lang ang Pilipinas para makapagdala ng construction materials upang permanenteng okupahin ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. 但是菲方不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Plano namang isangguni ng PCG ang insidenteng ito sa National Task Force for the West Philippine Sea upang pag-usapan kung isasama ito sa mga protesta ng bansa laban sa China. So, napag-alaman natin na kaya talagang umiikot at ng parang trompo. Umiikot itong bangag na presidenteng ito, mga kababayan, kasi nga nakikita nila yung impact ng ating paghakbang bilang isang maisog o bilang mga maiisog na Pilipino. So ito yung kinaano nila, yung kinakabahan, okay? Kinakabahan, kaya naman siya ay nagpapamudmod ng mga ayudang na pornada o mga ayudang hindi naman talaga nakakarating ng tama sa ating mga mamamayan. So the reason why, mga kababayan, kung titignan ninyo ang Facebook page ng bangag na Pangulo, alright, at ng kanyang asawa na kidnapper, smuggler, lahat na nga, nasa kanila na, ay kailangan pa nila magbayad ng bots, ng trolls, mag-hire ng firm, digital black ops firm, na kung saan binabayaran ng 5 million kada buwan. Dito pa lang po sa account ni Liza Marcos. Mga kababayan, open your neurons. Buksan niyo po ang inyong pag-iisip, buksan niyo ang inyong puso. Kung bang ang taong bayan ay satisfied at natutuwa sa ginagawa ng mag-asawang Bartek at Bangag, okay, Bartek, Lisa at Bangag, kailangan pa ba nilang magbayad ng, kay Lisa pa lang to sa Facebook niya, ng 5 million kada buwan para mag-comment yung mga bots, automated comment, okay? AI generated para bigyan ng papuri si Liza Marcos. Kahit tignan ninyo, yung mga hindi pa narinig itong sinasabi ko, kahit tignan nyo ngayon yung Facebook page ni Lisa,
Sa isang bots, ang comment is 5, 10. Actually, pinagbablock ko yun. Kasi yun ang mga kalaban natin. Ipagbablock nyo lahat yan. Kapag nakita nyo na bots, i-block nyo lahat, lalo na yung mga may Facebook page. Kasi makaka-apekto yun sa ating algorithm at sa engagement ng Facebook page. Kasi akala ng Facebook, ikaw ang nag-hire ng AI-generated para mag-comment sa iyong Facebook page. Siya nga itong si Liza Tanas, hindi niya alam na magkakaroon ng impact yan sa kanyang Facebook page. Siya nga, bangag, bartek siya siguro, kaya hindi niya iniisip yan. But ganun pa man, mga kababayan, kung totoong binoto siya, si Kuting, ng 31 million Filipinos na nakita natin noong 2022, pero pinasinungalingan niya ni Attorney Glenn Chong sa kadahilanan siya mismo ay witness ng nakipagsabuatan si Liza Marcos at yung kanyang dalawang technical guys na si Ivan Uy ng DICT Secretary at yung isa nga kaduda-duda pa ang pagkasawi nun kasi may mga reports na allegedly baka nalason o nilason. Okay. So yun na i-report sa atin. But ganun pa man, the reason why umiikot si Liza Tanas, si Kuting, si Ngagba, si Tambaluslos at lahat ng kanyang mga alipores para magbigay nitong mga government aid na to o yung mga ayuda na hindi naman nakakarating sa mamamayan. Yung iba man, swerte ko, makakuha kayo ng 10,000. Yung iba naman ay nakita nyo sa video na nagba-viral ngayon, binawasan. But let's talk about that later. Pag-usapan muna natin kung bakit umiikot-ikot si Marcos Jr. para magbigay ng ayuda. Ito pa ay napakasimple lang intindihin. Unang-una, 2025 election. Unang-una is bagsak ang rating niya. Doon pa lang sa Bohol, -8 siya doon. Di ba? Mga palangga, negative, hindi man lang 0. Negative. Okay? Then, iniikot niya yung mga probinsya na may mga malalaking number of voter may mga malalaking rehistradong botante. Okay? Yun ang iniikot niya nila ni Tambaluslos in preparation, again, sa election 2025 at pag-cover up sa pagbagsak ng kanyang popularity. Dahil sabi ko nga sa inyo, mga kapalangga, kung mataas ba ang kanyang popularidad, bakit kailangan pa magbayad ng bots? Bakit kailangan mag-hire si Liza ng firm? At si Marcos Jr., iba rin ang bots na, iba rin ang kay Liza. Wala pa yung kay Abalos, wala pa yung kay Tambaluslos. Imagine ninyo, pagpalagay mo na lang na ang bawat cabinet secretary ni Marcos Jr., particularly ito yung mga tatakbo sa 2025, kung magbabayad sila ng 5 million each. Okay? 5 million each. Kunyari sa 10, okay, na cabinet secretaries ni Kuting, doon pa lang sa black ops firm nila or digital firm para maghasik ng kasinungalingan o mga magko-comment, papuri sa kanila, that's already 15 million a month. So you do the math. So the reason, mga kababayan, ang ginagawa nila is early vote buying at to cover up ng kanyang popularity na sukang-suka na yung taong bayan. Okay? So ang ginagawa nila ni Marcos Jr. umiikot-ikot para impluwensyahan, linlangin, okay, akitin ang taong bayan dito sa mga ayudang ito na hindi naman nakakarating ng tama sa kanila. Ito po ay suhol, bayad sa ating mga kababayan dahil hindi naman pupunta ang mga tao dun sa plaza o kung saan man na, o kunyari, darating ang presidenteng bangag, pumunta kayo, suportahan natin. Hindi ka sila pupunta eh. The reason why kaya pumupunta itong ating mga kababayan, dahil hikahos sila. Wala silang pambiling bigas, pambiling ulam, panggatas ng anak. You know, kapit sa patalim, ika nga. Kahit naman sino sa atin, mga kababayan, kung wala tayong masaing, may nabalitaan ka, sabi ni barangay, pumunta ka doon, magpalista ka, at mamimigay ang bangag ng presidente, kahit nabwisit ka sa bangag na yon,
pupunta ka para meron kang pangkain. Anyway, pera din naman ng bayan yan. Diba? So mga palangga, etong mga early vote buying at pagbibigay nitong ayuda na ito ay, sabi nga natin, di ba, band-aid solution. Di ba? Conditional, kumbaga, may kondisyon silang inaano sa inyo, nilalatag. Okay? Ano yung kondisyon na yun? Mga kababayan, yung kondisyon na yun na itong komunidad na ito, like sa Davao, ano ang ginagawa nila ko tingnan? Davao de Oro, Davao del Norte. Unang-una, para makipagkompetensya sa mga Duterte at sa maisog rally na dinumog talaga ng mga Davaoenos noong January. So isa yun sa dahilan na nakipagkompetensya si Kuting dito sa mga komunidad na para puwersahin din ang taong bayan na suportahan sila through this ayuda-ayuda na ito. It's like, this is sapilitan. Kasi sabi ko nga, kung wala pong ayudang involved, walang perang involved, manawagan niyang mga hinayupak na yan, pumunta kayo sa plaza, darating si Satanas, di ba? Si Satanas at si Kuting at lahat ng mga kaalyado nilang mga salot sa bayan, wala pong pupunta dyan. So again, coercion ang tawag dyan. Pamimilit. At ginagamit nila itong pang-akit. Okay? And this is what? Bribery, corruption, at kung ano pang mga violation na ginagawa nitong mga bangag na ito. This is pre-election pangako na naman. Lulukuhin na naman kayo na ito, si bangag, nabigay na naman ng ganito-ganyan. Pero sabi nga, temporary lamang yung solusyon na yun. At yun, conditional. Di ba? Anong ginagawa nila? Ng DSWD, karay-karay nila. Pupunta kayo dito, okay, para bibigyan namin kayo ng ayuda. Kung hindi kayo pupunta, wala kayong ayuda. Yan ba ang tamang pagbibigay ng aid, ng tulong sa ating mga kababayan na, okay, doon tayo sa plaza. Katulad ng ginawa nila sa Quirino Grandstand. Diba? Remember nung sinabayan nila, tinapatan nila yung maisog rally, yung pinakaunang-una, yung kick-off party ni Kuting. Diba? Ganon din yung style nila. Kinontak nila yung mga barangay, nagpapirma ng mga tao, pumunta doon para bigyan doon i-claim ang ayuda. So ano yan? Pamumuwersa yan, pamimilit. Pero dahil ginamit nga yung ayuda, so hindi masyadong halata. Pero sa ating mga matatalino, magagaling at hindi bangag ang pag-iisip, alam natin na ang purpose ng gobyernong bangag is sapilitan na doon magbibigayan ng ayuda para nga naman magmumukhang maraming tao doon sa kung saan sila, kung saang plaza man o sa Quirino Grandstand. Kaya di ba nakita ninyo during that time magkasabay ang maisog rally ng Davao at yung kick-off party ni Kuting, hindi nga nakaabot ng hindi nga naka 15,000 live viewers itong si Kuting. Mas mataas pa ang maisog rally. So like almost 20,000 live viewers. So incumbent pa ito si Kuting, 'di ba? Dapat siya ang bida-bidahan compare nung panahon ni Pangulong Duterte. Remember that, mga kababayan, mga OFW, nung si Pangulong Duterte, wala man siyang binibigay na ganitong ayuda-ayuda eh. Hindi ganito yung madalas na pag-ikot-ikot ni Pangulong Duterte kasi inilagay niya sa tamang perspective yung pagtulong katulad ng Malasakit Center na talagang maraming natulungan ako, marami talaga akong nailapit doon. Anyway, so makikita mo yung live viewers ni Pangulong Duterte hanggang sa umalis siya. 100,000 live viewers. 'Di ba? 100,000. Yung 10,000 ni Kuting, Diyos ko po, noong nakaraan nga, nagla-live ang gago, 5,000 lang. Ibig sabihin po, yan ay signales na ang taong bayan ay sukang-suka na sa bangag na ito. So again, ito ay pagmamanipula sa kaisipan, sa ating mga kababayan by using this, ayuda, 5 kilong bigas. Kasi, I think sa Davao, yung namigay sila ng cash, tapos based sa kanilang press release sa Presidential Communications, namigay daw ng 10,000 pesos, then
may nakalagay doon, naka-attach dito sa kanilang press release na si Tambaluslos ay namigay din ng 5 kilong bigas. Okay? 5 kilong bigas. I think, dito yon. Oh, ito. 5 kilong bigas. Saan yung binasa ko kanina? Ito. Tulad nito. Sabi ng RTV, continuing the administration's whole of government approach to uplift the lives of Filipinos under the vision of Bagong Pilipinas. Bagoong Pilipinas. Okay? President Bangag Jr. leads the distribution of various assistance to farmers, fisherfolk, and families in Tagum City, Davao del Norte on June 6, 2024. Different agencies join once again to bring government services closer to the people amidst the impacts of the El Nino phenomenon across the country. The Department of Social Welfare, or the DSWD, distributes cash assistance cash assistance worth 10,000 to beneficiaries, while the Office of the House Speaker, Ferdinand Martin Tambaluslos Romualdez, provides 5 kilos of rice to each of the attendees. Okay, sabi dito, during the program, President Marcos Jr. Bangag personally leads the distribution of 10,000 cash assistance to 10 beneficiaries from 3 provinces, as well as 10 million each to the provincial government of Davao del Norte, Davao de Oro, So, anong ibig sabihin ito, mga kababayan? So, again, ito ay minamanipula nila ang kaisipan ng tao na pagbibigay ng aid na ito, ayudang ito, tapos bit-bit pa si Martin Romualdez na nangangarap na maging presidente, mga palangga. So again, itong mga ginagawa nila ni Kuting Jr., ito ay panglilin lang. Actually, ang mga binibigyan nila ng ayuda, makikita mo yung favoritism nila at mga discrimination nila. Sino ba yung pinupuntahan nila, mga mayors? Diba? Yung makakatulong sa kanila, paano linlangin ang mga constituents o bilhin, maaga pa lang, binibili ang kanilang mga pagkatao, ang kanilang mga boto. By the way, nationwide approach, di ba? Sabi niya kanina, it should be whole of government approach. Or let's say nationwide approach. Bakit Davao lang? Bakit dito lang sa Camarines? Bakit hindi buong Pilipinas, mga kababayan? Kasi nga, ito ay favoritism ng Kuting Jr. ng mga bangag. Pag hindi ka favorite, tatanggalin ka sa pwesto. Katulad ni Governor Hubahib, katulad nung yung gusto nilang kay Mayor Rama at sa iba pang mga pinagsususpend nila ng walang due process. So see that, ang tawag dyan, discrimination or pagpapabor, pagbibigay ng pabor sa mga taong gusto lang nilang bigyan ng tulong like mga mayors. Pwede bang ganon? Na ang presidente pwedeng mamili? Hindi ka pwedeng mamili. Kung kaya mong bigyan ng ayuda o kung ano pang mga aid, ang lugar na ito dapat whole nation approach. Hindi lang yung kaalyado mo. Pag hindi mo kaalyado, tatanggalin mo. Diba? Kung hindi, katulad ni Mayor Baste na I hope, na talagang lalaban ang mga Davaoenyo para, pigilan itong kanilang planong pag-suspend kay Baste. So mga kababayan, may mga karampatang may karapatang parusa sa ginagawa ng mga jutang genimis na ito. Again, ito po ay hindi long-term solution sa ating bayan. Ito ay short-term lamang. Parang short-term memory ni Kuting. Diba? Ni Marcos Jr. dahil short-term, nakalimutan niya yung mga pangako niya sa inyo, sa atin, na ibangon muli ang Pilipinas. So ito po ay panandaliang aliw lang, kumbaga, na ginagawa nila dyan sa Malacanang, na nag-orgy-orgy mga jutang genimis dyan kapag sila ay ngagbana. Di ba? Kaya instead na mag-trust yung taong bayan sa kanila, lalong nasusuka tayo. Tignan nyo, look at the Maisog rally.
'Di ba? Global na tayo. And hopefully, magkakaroon soon. I-announce natin kasi may mga organizers sa California, sa Vancouver, Canada, at sa iba pang mga lugar sa Las Vegas. Magkakaroon din sila. And hindi ko pa po kayo nasasagot sa Vegas. I will answer your email. Pasensya na. But ganun pa man, mga kababayan, itong mga ayuda-ayuda na ito ay isa lamang panglilin lang ni Kuting. Bakit kamo? Asan yung pangako niyang digital infrastructure? Okay? Mano-mano na yung ayuda nila. Mano-mano sobre-sobre. Panahon pa ni Makoma yan. Ang pagbibigay ng ayuda, kung gusto niya talagang digital or modern o high-tech, hindi na dapat yan dumadaan sa mga sobre na yan. Dapat yan cheque or yung card. Di ba? Remember, I think last year yun, yung mga drama sila na mamimigay sila ng, what do you call it, yung ayuda para to fight hunger. Basta yung card. I forgot kung ano yung term na yon. But anyway, okay, I think, tignan natin dito kung nandito yun. Okay. Ayun, yung food stamp. Okay? Yung DSWD, mamimigay daw sila ng food stamp. Remember that last year na through credit card, not credit card, through card na yon para ilagay doon ang mga ayuda para sa ating mga kababayan na kapuspalad. Ngayon, mga palangga, bakit ito'y mga sobre-sobre pa rin? Okay? Kasi nga, maraming dadaanan na mga kamay katulad nung barangay na huli or laman natin dahil doon sa post ng isang recipient na binawasan pa ng mga jutang ginemes na mga functionaries eklabush o mga tauhan nila sa barangay, mga kababayan. So ito, pakinggan lang muna natin itong kaluluoy, kawawa naman, itong si Ann Villarin. Hi guys, good morning guys. Mauni ang akong gipila-pilahan ng adlaw guys. Nagkuha ko kuan, claim stub ka aking adlaw guys. Tapos kuan gahapon sa DSWD na kwarta. Yatag gahapon as 8 ng gikan na uli ko alas 5 sa hapon. Maraming pila guys. Yan tusa ng kwartaha guys. 10,000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys. 10,000 na siya guys ha. Yan, wala ko kabalo guys. Kung pila ako ani guys. Kay dito niya alam. Pa doon sa barangay. Kay sa barangay pa doon ni Iabi guys. Ang plano. Kawa. Ako rin nag-antos guys. Lupit ka? Pila. Ang kanipad. Pag pila-pila pa lang dito daan guys. Ako rin nag-antos. Tapos, ako balo kung pila ang akuhaan ni kay Iabi pa doon barangay. Okay. So, hindi daw niya alam kung magkano yung Okay. Sabi niya, Ikan. Yatag. okay. Trace of. Ano yan? Okay. So, sabi niya, hindi daw niya alam kung magkano yung magiging party niya, di ba? Dalawa yung video na yan. Sinabi niya, hindi niya alam kung magkano yung party niya doon. Kasi, dadalhin niya pa sa barangay. Diba? So ngayon, ito na yung dinala niya nga sa barangay. Ako gahapon, no? Ay, Gismel, ako, ang giyatan sa gahapon sa DSWD, Gismel. Pag ako man, tingnan, pagtuon ng barangay, parang ito ang kwarta dito, sa barangay sa Nawilan. Oras ni giyatan sa 1.5, ha? Dawat, Gismel, akong gawat kahapon buo. Sakit ka ayo, grabe ka. Sakit ay, grabe ang bukida dito. Sa maluoy, bundas pa dyan ko. Grabe, ano? Mga palangga, ganito katalamak ang pangbibiktima
ng gobyernong bangag na ito. Actually, napanood ko yung interview ng kagawad. Ito yung sagot niya. Para maintindihan ninyo, yung hindi pa nakanood, yung iba nakanood na nitong short clip na ito, edi good for you. So ito ang sagot ng kanilang kagawad. Pero kung sa'yo kasabutan rin sa barangay, kailangan tumanayag itong 10,000. Dagan pa daw magbahin at Kailangan pa magbabahin. Pero wala kang uniform. kuan dili dito sa ako wala ko magong Hindi daw sa kanya lang. Ikaw nagdawat. Kaya mo ang pangalan ng nalista. So ang imo sa mo ang kapitan ug sa mo ang kuan ang mga kagawan nga nagsabot mi nga para kuan para ma-equally divided siya tigumon tong kwarta ha kuanon ang 23 ka tao mautoy pakuhaon dito mautoy lang kuhaon tog tag 10,000 kada isa pero bahinon to siya sa pila to ka pensionaris tanan nga pensionaris kauban na ang barangay council ato so mauto nga gi-divide to siya ni abot og 4,375 matag usa. Kadto si Alice Villarin igsuon ni ana ni ani an Villarin. Dili man siya pwede mo dawat kay 4 piece man siya. Oto nga gipabarugan og iyang igsuon nga dapat iyang sabuton og maayo nga ang pangalan nga gamiton niya an Villarin gyapon. Isip para makakuha siya. Unya iyang gisabot dito nga og makuha to niya iya ko to gyapon ikuan, hindi gyapon to niya kay bahinon to sa mga pensionaris. Okay, ang ibig sabihin nun, so nagkasundo daw sila ng barangay at sila yung mga barangay kagawad, yung mga functionaries o yung mga taong barangay na mag-assign sila ng mga kukuha ng ayuda which is 23 katao. So ngayon, pagkakuha nila ay ire-report sa barangay at paghati-hatian nila kasama yung mga barangay tanod, barangay kagawad, kung sino man yun. Yun ba ang tama na pagbibigay ng ayuda? So, good thing na nakatanggap niya ng buo itong si Ann na nakita natin sa video. Pero yung iba, yung laman ng sobre nila, it's not 10,000. Yung iba, 2,000, 3,000, di ba may nag-report sa atin? Pero let's focus dito. So, anong ibig sabihin nito? Itong kagawad na tong Julul, okay? Wala talaga sa katinuan dahil nakikita mo ang korupsyon. Harap-harapan na sinasampal sa inyong mukha na itong mga kagawad at ang kanilang kapitan at ang isang barangay na yan ay mga sindikato. Bakit sila kasali doon bakit kailangan silang makihati? By the way, yung kinukwento niya na dapat daw ang itong kapatid nitong si Ann o Annie kukuha ng ayuda, kaso lang, miyembro siya ng 4-piece. Kaya itong kapatid na ito yung buntis, yun lang daw ang nagkumuha ng ayuda o nagpalista. Pwede ba yun? Kung hindi siya, by the way, ano nga ba, kaya nga bulok talaga tong buwakan ng Ginemis na bangag na ito eh. Ano, yung pinamigay ba nilang ayuda na 10,000, yung pag-ikot ni Kuting, ano ba yung ano ba yung pamantayan para mabigyan ka ng ayuda? Sabi ni July, yung sinasabi mo national ID, mali ka doon palangga. Hindi national ID yung sinasabi ko, okay? So ngayon, balik tayo dito kay Ann. So, pwede ba yon na maghati-hati sila? Pag korupsyon yun, sindikato yun. Nakita nyo, ito dapat bigyan ng leksyon itong mga barangay na ito, barangay tanod, barangay kagawad, barangay kapitan, particular ng barangay na yan, kasi hindi lang yan ang gumagawa, buong mundo. Kasi bakit? Bangag ang presidente mo eh. Walang pakialam, walang habas ng korupsyon, so yung mga barangay walang takot. Nakita nyo, harap-harapan na sinasabi niya dapat maghati-hati sila. 23 katao ang inilista nila, di ba nga sindikato? Sino yung 23 katao doon? Baka mamaya, nagkataon lang na si Annie lang ang pinakamahirap doon. Mamaya, yung 22 pala, mga kamag-anak nila. Na supposedly, hindi yun napupunta sa kanila ng mga barangay, dapat ang makakuha nun, yung talagang qualified o nangangailangan ng tulong ng ayuda na yun. So, tinompute natin. Mga palangga, 23 katao daw yung kanilang manok, yung ano doon, yung manok, yung kanang pinapila doon. So 23 katao, 10,000 kung yun ang natanggap nila ng 10K bawat sobre. So that is 230 katao. So you divide the
400 something daw kada isa, naghati-hati sila. So total of 52 katao ang nakatanggap nung yung kinlaim ng 23 katao. Hindi naman ganyan ang pagbibigay ng ayuda, ng aid nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Even mga middle class, mayroong natanggap noon. Well, that was pandemic. Pero ano ba yung inisinalarawan nitong kapalpakan ng DSWD maliban sa kickback nila? Alam mo, sobrang kawawa ng bayan. Number one, yung ayuda na yan, ginagawa nila, again, para early campaigning at to cover up at linlangin ng taong bayan dahil sa bulusok na popularity ni Kuting dahil sukang-suka na yung bayan. Then, may kickback sila. Yung iba dyan, hindi 10,000 ang laman ng sobre. Dahil ang dami naman nagsasalta dyan sa social media na nag-message sa atin. Tapos, ang mga barangay, nakikihati. Narinig nyo mismo, galing sa nganga bells ng kagawad na yon. Diyos ko, hindi ka nahiya. Pinagpapalamon ka sa mga pamilya mo galing sa pagnanakaw. Well, what do you expect? Ang bangag na presidente, ang pamilya niya, hindi lang nilalamon nila ang kinukuha sa bayan, pati pang polboron, pati pang tsuktsak sa mga girlalo. Diba? So, again, kawawa talaga yung ating mga kababayan, mga palangga. Kasi, nasaan na ba tayo ngayon? Diba? Ang yabang-yabang ni Kuting dati na magkakaroon itong bangag na ito, bangag noon, hanggang ngayon, bangag pa rin. Okay? Ano yung digital infrastructure? Di ba dapat systematic na tayo? Hindi na dapat sobre-sobre to. Kung ano ba yung intensyon nitong ayuda na ito? Kung sobra-sobra ang pera ng taong ng gobyerno natin, sige ibigay. Pero kaysa naman sa nakawin nila, pabor na rin ako doon sa binibigay ng ayuda sa taong bayan. Siyempre, di ba? Kasi ibulsa na ilagay ni Lisa sa isalaksak niya sa butod niya at i-transport nila sa kanilang mga offshore accounts, mas mabuti na ibigay na lang ito sa taong bayan. So ngayon, sabi ko nga, yung digital infrastructure na sinasabi, kung systematic at para talaga sa Pilipino, itong gobyernong ito, mga kababayan, yung pinopropose nila, di ba, by the way, di ba yung ayuda ng mga senior citizen, card na ba ngayon yon mga palangga? Paki-comment ka, hindi ako updated, no? Yung binibigay sa mga elderly natin, is it card na yung iba daw 4 months na wala pa rin laman yung card? But anyway, pwede naman itong i-card na lang or check Di ba? I-check Then, kung talagang gusto ng gobyernong ito ibigay sa taong bayan ng tama, hindi dapat tuwing pupunta sa Davao o pupunta sa kung saang probinsya at isabay yung picture-picture. Hindi ganyan ang pagtulong sa Pilipino. Hindi ganyan ang pagtulong sa tao. Dapat yan systematic at sustain, tuloy-tuloy doon sa mga qualified. Hindi payroll palangga. Ano yung binibigay? Hindi. Kawa naman yung, ano yung binibigay? O whatever, cash, ano, I don't know. Paano binibigay sa inyo yung 500 pesos para sa mga elderly? Okay. Land bank? Cash ang bigayan para sa senior citizen, cash. Okay, anyway, sige, cash. Okay. Pero sa panahon ngayon, dahil nga ang yabang ni Marcos Jr., pag ako nanalo, pag, tayo ay mag-digital chuchu na, cash daw, sabi ni Dance. Tapos sabi ni Servando, installment siguro. Well, hindi ka nakakarating. Yung 500 na nga lang na monthly nitong mga elderly natin na talagang indigent na mga matatanda, hindi ka daw nakakarating. But anyway, balik ako doon sa binibigay nitong 10,000 na ito. Ano tong purpose na to? Galing daw ito sa presidential fund ba ito? Kung ito yung pinamimigay nila? Or sa DSWD? Whatever, kung saan man galing yung pera na yan. Alright? Kung gusto talaga ni Kuting na tulungan ito, hindi niya napahihirapan. Ito buntis, pumila ng alas walang oras, alas 8 hanggang alas 5. Buntis pa. Wala kasing pakialam tong mga bangag na ito Dapat yun, mga kababayan, sabi ko nga, ang DSWD, ang trabaho nila, ang LGU, makipagtulungan sila na make sure nila na yung mga taong makakatanggap nitong 10,000 each na ito, talagang sila yung karapat-dapat na makatanggap. At hindi na dadaan sa barangay, makipaghati pa yung mga yawa. Diba? Bigyan sila ng check
totally ma-audit, ma-document. Kasi itong press release ni Kuting, nagbigay ako ng 10 million, nagbigay ako ng 100 million, nagbigay ako ng ganito, total of 400 million na ayuda. Ang tanong, nakarating ba sa mga taong bayan? Dito na lang sa video na nagtitrending ngayon, binawasan ng kapitan. So kung cheque, kung systematic at modern na pagbibigay, pagdidistribute, or yung digital eklabush ni Kuting, napakadali lang to gawin, mga kababayan. Titignan mo lang yung barangay 1, 2, 3, sino lahat ng mga beneficiary na yan. Check yun, kaysa magsobre-sobre ka pa. Magbibit-bit ka pa ng malaking bulto-bultong pera na yan. Tinatransport pa nila yung pera na yan. Diba? Pwede pa yung hold upin o nakawin o dukutin ni Pinky Romualdez dyan sa DSWD, undersecretary na kamag-anak ni Kuting, pwedeng hugutin ni Gatchalian. So, you know, ang daming pwedeng mangyari. Pero alam naman natin na ginagawa nila ito para nga naman makakickback sila. Pero kung ito yung check, sasabihin ng iba, wala naman mga bangko yung mga yan eh. Mga mahihirap, walang bangko. Gamitin niyo yung utak niyo, mga bangag. Di makipag-affiliate kayo, let's say Western Union, ML Luwilier, itong mga check-in na ito, pwede nilang i-encash doon o sa mga bangko. Di ba? Hindi yung magbibit-bit ng cash. Pwede pa ma-hold up itong mitsa pa ng buhay nila dahil sa sobrang nagugutom. Let's say dyan sa sa Davao na yan, di ba, nakapila sila, bigyan tigti 10,000. Kung meron loko-loko, I don't know, may reports ba na hinold up sila, tututukan ng kutsilyo, bigay mo sa akin yan, hold up to, 10,000 pesos. Nilalagay kayo sa peligro. Hindi lang double jeopardy ito, multiple. Mga palangga, talagang hayawa talaga itong mga gobyernong ito. But we all know, okay, na ang intention nila ay early vote buying at pangtakip nga, uto, okay, panglinlang sa ating mga kababayan para pumunta kayo, para kunyari, marami pang sumusuporta sa bangag na ito. So, anong ginagawa ng ating mga, dito? Ang ating mga gobyerno, hindi si Kuting, di ba? Ang mga kongresista, mga senador, dapat nga sila yung magbibigay dito ng ng what you call it, ng assistance when it comes to dito mga kapalpakan na ito. Kaya nga sila yan gumagawa ng batas na mga kaletsehan nilang batas na para protektahan ang mga mamamayan pagdating dito sa ayudang pinagsasabi natin. Hindi lang pwedeng bigay ka ng bigay ng cash. Well, the more kasi nagbibigay sila ng cash, the more kupit na meron itong mga ginayupak na ito, mga palangga. Alam naman natin ang kanilang intention talaga, bilhin at lalong kawawain ang mga Pilipino. Ilang milyon ang mga mahihirap. Bakit nakatutok lang sa Davao, sa Camarines Sur? Bakit wala sa ibang probinsya? See that? Puntahan ninyo. O wag na, magdami pa kayo ng engagement. Kay Kuting na yan. Wala na halos nagnunood sa kanya. Kaya ito, natatakot siya, naalarma siya dahil sa maisog rally, dahil kayo ay global na. Tayo ay global na. So, ito lang po ang simpleng explanation nito. Sabi ni Summer Sense, good point. Buti pinaalala mo. Hindi nga pinuntahan ang Kanlaon. Yes, yung mga biktima ng pagjotok ng bulkan. Nasaan si Kuting? 'Di ba dapat right there and then nandoon siya? Bakit ako siyang ilubog siya sa lahar ng mga tao doon? But anyway, nasa Camarines Sur siya. Pumunta ba siya doon? Hindi siya pumunta. Tapos nakikita ko doon sa Camarines Sur, Camarines North, sa Bicol, mga palangga, ito kinuha natin yung picture. Ang press release nila, katulad nito, the press release, a total of 162 million in financial assistance was extended by President Bangag on Friday to farmers and fisherfolk affected by the El Nino phenomenon in Bicol, along with other various government assistance. So pinapakita lang yung mga checking ganyan. Sure ba kayo na pupunta yan sa mga fisher folks? Binibigay dito sa mga politikong ito, sila ang mag-i-encash ng check na yan. Okay? So ito pa, katulad nitong pinakita nila, okay? Isa dun sa pinakita na
pinagbibigyan daw ng mga fishing boats ang ating mga mangingisda. Bakit 3 boat lang yan? 2, 3 lang yan. For what? Photo ops. Bakit 3 lang ang bangka? 3 lang ba ang benepisyaryo? Yun na yung pinapakita, di ba? Kung mamimigay sila ng bangka, dapat hile-hilera yung mga bangka doon. Total, magpapayabang ka lang naman eh. Kukunan lang naman ng PCO yan ng picture, video. Bakit hindi kayo bakit 3 lang yung bangka na pinresent nyo? On another picture, namigay ng mga, ano ito, traktora ba ito palangga? O yan. Is that, ano yan? Basta, ano tawag dyan? Ani yan, di ba? Sa farm. Okay, anyway, maliit na traktora. Okay. So, ilan ang pinamigay nila? Sa picture, 2 lang. Bakit hindi niya punuin yung plaza ng Camarines? Pinunungan ng buwaka ng inang to yung location ng Maisog. Right? Naalala mo yung mga truck doon, mga traktora, nilatag niya? Kung nagpabida-bida siya, bakit hindi niya punuin ng mga traktora at ng mga bangka para maipakita niya sa buong Pilipinas, wow, ang dami mga bangka binigay sa mga fisher folks. Ang dami mga traktora binigay sa magsasaka, hila-hila. Tapos kung ako ang gagawa noon, mga palangga, buong plaza pupunin ko ng traktora. Bawat benepisyaryo, papakita ko na kaagad sa inyo. Ito ang titulo ng, ito yung, ano na yan, papers ng traktora na yan, ng bangka na yan. Ibigay ko lahat sa inyo, sumakay kayo dyan at mag-broom-broom tayo. Bongga, di ba? Ang ganda tignan nun. Tapos magpa-picture, video, lahat, drone, ang gandang tignan. Pero bakit 2 traktora lang? Bakit 3 lang? Din ang press release nila, milyon-milyon ang pinamigay. Pero ang binigyan, 3 bangka lang. Asan yung iba? So, ginagamit lang yung 3 bangka para sa photo op. Ginamit yung 2 traktora para sa picture-picture. Paano natin malalaman? Kung binigyan talaga ng traktora, paano natin malalaman kung ito mga press release nila na pera na ito ay binigay sa tao, mga mamamayan? Kasi litra-litra lang. Ngangabes lang. Sulat-sulat lang. O, report, nagbigay ng 100 million, 200 million, pero ang question is, hindi napunta sa taong bayan. Kasi nakita nyo mismo yung buntis na nag-iiyak kasi dinorobo pa ng mga kapitan ng mga kagawad. Lahat na lang kurakot. Kaya sabi ko mga kababayan, kailangan niyong humakbang bilang mga maiisog na Pilipino. This is not about Duterte or Duterte versus Marcos. Forget about Pangulong Duterte na akala niyo tatakbo. Hindi siya tatakbo. Sinabi naman niya na retired na siya. Bakit? Tsaka hindi na siya pwede tumakbo sa presidente. Nagpapahinga na nga yan eh. Kaya lang, nakikita niya yung kabangagan ng gobyerno ninyo, gobyerno ng Pilipinas, at again, iharang kayo sa kaguluhan. Nakita nyo naman, paulit-ulit. At recently, I don't know kung sino nag-post, si Attorney Harry Roque ba, na ang China ay kakansilin, or si Jason Sabayon, na-browse ko lang, kakansilin ng China yung pagbili ng mga prutas sa atin, sa Pilipinas, lalo na yung mga saging natin. Diba? So, aapekto talaga sa ating ekonomiya yan. Imagine mo, mabubulok yung mga prutas ng mga taga-Mindanaoan. Lalong maghihirap tayo. Maghihirap kayo. Wala nang bibili eh. So, yung impact ng ginagawa ng Marcos Jr. na yon, maliban dito sa bang-bang-bang na ito, na hindi naman talaga natin makipaglaban sa bang-bang-bang. Yan ang katotohanan. At paulit-ulit na sinagot ni Kuting Jr. yan dati na pag bumahing lang ang China at Amerika ay mawawala tayo sa mapa. Pero ngayon, nag-iba na ang kanyang utak kasi meron siyang short memory o, may problema. Bangag nga eh. Sabi nga ni Agent Morales, delikado. Kung meron tayong presidenteng sumisingot ng pulburon. Dahil sabi nga niya, sa nakita niyang letrato, nung siya ay PIDEA agent pa, hindi naman daw sabon o gawgaw o arena ang kanyang sisingot. At kung arena o gawgaw o sabon ang kanyang sinisingot, lalo, di ba? Ibig sabihin may tama siya sa utak. Right? Lahat ng bayaran
at nagbabayad, nagsusuhol, kakarmahin kayo. Well, nasa inyo lang, nasa inyo mga kamay yun palangga. Elizabeth Ortaza, 1,500 lang sa kanya. Oo, na-mention natin, 1,500. So sabi ko nga kanina, kung gusto ni Kuting na hindi kayo pahirapan, alam niyo mga kababayan, kung ako, okay, kunyari ako ang presidente ninyo, bakit kailangan ko pang antayin na kailangan bumisita ako doon sa lugar na ito, sa Samar o sa Davao, para isabay ko itong pera nito at pamimigay sa inyo? Diba? Gagawin mo yung what? Yung sistema na hindi muna kailangan pang magpa-picture-picture, magpa-leche-leche kasi, you know why? Ibigay mo ang tamang pagtrato sa Pilipino. Kasi kahit hindi magpakita ang presidente sa lugar na yan, hindi siya umikot, pero nararamdaman ng taong bayan yung progreso, yung sustainable livelihood program. Hindi niya kailangan puntahan ang bawat barangay para marahalin siya ng tao dahil kusa yun na mararamdaman. Parang pag-ibig yan. Well, pag-ibig naman talaga, kung umiibig ka sa bayan, ibig sabihin, iparamdam mo sa kanya, iparamdam mo sa taong bayan na minamahal mo by doing what? Sustainable project, sustainable livelihood program. Doon lang tayo iikot kasi pag nagkaroon ng opportunities ang taong bayan na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng disenteng pamumuhay, kumita, ibig sabihin ang gobyerno ay epektibo. Pero tingnan nyo, kailan kayo magkakaayuda? Kapag pumunta si Marcos Jr., yan ba? Ano yan, nangangampanya pa rin siya? Yan ba yung leadership na, yan ba ang presidenteng may leadership? Wala yan, bangagship yan meron. Hindi yan leadership ang tawag dyan. Walang ang vision eh. Kasi ang naisip niya, bangagship, yung vision niya lagi, para what? Para singhot pagdating sa bahay. By the way, speaking of singhot, recently, balita ng SMNI. Remember the 1.8 pulburon na nahuli sa Alitagtag, Batangas? Oh, alam niyo na ang issue niyan. Then the next day, naging 1.4. 1.4 na lang daw kasi mali ang estimation, You know what? Today, binalita ng SMNI, 1.2 na lang tons yung pulburon na nahuli. Yun ay after na in-report o in-endorse sa PDEA. Ano ang dahilan ng mga hungang? Ang sabi, because of the packaging, yun daw ay nakadagdag ng timbang, pero ang totoo, 1.2. Pag after PDEA, let's say for example, dalhin yan sa Malacanang, wala nang timbang yan. Negative 8 na yan. Katulad ng rating ni Kuting. Alam niyo kung bakit? Kasi sisingutin lahat ni Bangag yan. Diba? Sisingutin niya, mauubos yan. Kaya yung from 1.8, 1.4, then endorse sa PDEA, na 1.2, pag in-endorse siya, nilaso kay Kuting, ubos yan. Kasi favorite niya yan. Sisinghutin niya talaga yan. Yan. Okay, wala nang vision, hallucination meron. Good point, sabi ni Danny Boy Egoy. So, kailan ang people's power, sabi ni Ace Bahinting? Basta, pag may mga maisog, sumama kayo, humakbang kayo, wag po kayong tumigil sa kaku-comment sa lahat ng mga Facebook, mga vloggers na lumalaban o humahakbang bilang maisog. Kasi nagbabayad sila ng bots. Nagbabayad sila ng AI bots. Nagbabayad pa sila ng trolls. So kailangan na-overpower na natin sila. Kaya nga, kinakabahan itong si Bangag. Kaya nga, umiikot-ikot. Sabi ko nga mga kababayan, open your mind. Sa tingin ninyo kung hindi affected itong Bangag na ito, iikot ba yan? Tamad yung gagong yan. Hindi nga pumunta, di ba, sa Canlaon. Remember na nagkaroon ng Marawi bombing noong December 3. Yeah, was it 3? Hindi nga pumunta, natulog na dahil bangag-bangag. Nagkaroon ng lindol sa Surigao, pumunta ba? Hindi. Yun yung mga major disaster sa ating bayan. Hindi. Hindi pumunta ngayon. Nung nag-comment, di ba, kanina, sa Canlaon hindi siya pumunta, pero nato doon sa Samar. Ay, not Samar. Sa Camarines, sa Bicol. Anong ibig sabihin yan? Ayaw niya doon sa may mga kalamidad.
Yung mga pagkamay-kamay ni Kuting, pansinin nyo. Hindi yan tumitingin sa mga magsasaka o sa mga farmer. Plastic lang yan. Umiiwas. Bakit ko alam yan? Ilang beses ko nakausap yan. Walang focus. Pag walang focus ang tao, there must be something wrong. Unless, yung may mga tao na mayroon silang mga mental defect from the start, na pinanganak sila, di ba? Mga walang focus. Yan, maintindihan natin yan kasi may problem sila. Pero ito si Marcos Jr. na nag-aarting magaling, matalino, very bangag, hindi siya tumitingin sa tao. May problem ka. Tapos gumaganon ka pa. Ngumingiwi-ngiwi ka pa. Something wrong with you. Kasi pag nakikipag-usap ang isang matinong tao at hindi bangag, eye-to-eye contact yan, i-maintain mo. Hindi yung magkakamay ka, nakaganon ka, para kang, anyway, you know that already, mga kababayan. Sabi ni Den Scorpion, timing yung ginawa mo. O nga pala, sige, basahin natin yung, kakantahin ko ba yun, Palangga? Kakantahin ko sa susunod. Yeah? Kantahin natin ng bonggang-bongga. O, orasyon ba yun? Orasyon ba yun? Sige.